No, kailangan nating mahanap si Patrick at pagpaliwanagin kung bakit niya nagawa sa'yo yun. Galit na wika ni Lennon. Pero saan natin nahanapin si Patrick? Tayo lang naman ang kilala niya dito sa Manila. I've been calling him since we came here in the hospital pero nakapatay ang cellphone niya. Sabat ni Angela. Baka umuwi ng Cebu. I will call his staff. Wika naman ni Cindy saka kinuha ang cellphone. Hello, Che. Hello, Madam Cindy. Kamusta po? Napatawag ka? I just want to ask kung umuwi ba dyan si Patrick. Yes po, pero umalis din. Mawawala daw siya ng matagal pero hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Wika ng tauhan ni Patrick sa parlor. Ganun ba? May idea ka ba kung saan siya pupunta? Makakamag-anak niya na maaring puntahan. Masyadong masekreto yung si Boss Ma'am eh. Hindi ko alam kung saang bansa ang mga magulang niya. Pero hindi naman siguro pupunta si Boss doon. Sige, salamat. Pinatay ni Cindy ang telepono. Naghihintay ang lahat sa sasabihin niya. Hindi siya makatingin kay Jesusa dahil alam niyang masasaktan ito. Ano na, wifey? Anong sabi ng staff ni Patrick? Umuwi daw siya doon pero umalis din na kaagad. Nagpaalam lang daw na mawawala ng matagal. Shit! Saan naman kaya pupuntang lalaking yun? Galit na din na wika ni Almaro. Hindi kaya nagtago na siya sa akin? Don't think of it too much, Jesusa. Baka nagpapalamig lang si Patrick. Hayaan na muna natin siya. Babalik din yun. Tumahimik na lang si Jesusa pero nalungkot siya sa ginawa ni Patrick sa kanya. Isang araw lang ang tinagal niya sa ospital at pinauwi na din siya. Pahinga lang daw ang kailangan niya. Doon muna siya pansamantala sa bahay ni na Cindy habang wala pang papanyat si Patrick. Natatakot ang mga kaibigan niya na mag-isa siya sa bahay niya dahil baka kung mapano na naman siya. Hindi na din naman siya nakipagdebate pa. Ang totoo ay nalulungkot siya kapag mag-isa siya sa bahay niya. Maaalala niya lang si Patrick doon. Lagi namang bumibisita si Almaro at Angela sa bahay ni Cindy, kaya kahit papaano ay nakalimutan niyang kalungkutan tungkol kay Patrick. Ang papa niya ay tumawag sa kanya. Hindi pa daw to makakabalik ng Pilipinas. May problemang isa nilang kumpanya sa China kaya busy pa daw ito. Wala pa itong alam tungkol sa kanila ni Patrick. Ayaw niyang sabihin sa ama at baka magalit to sa nobyo. It's been a month pero wala pa rin silang balita kay Patrick. Umuwi na siya ng bahay niya. Doon na siya tumira. Kailangan niya din kasi nabantayan ng mga anti-collections ng papa niya. Nag-hire na din siya ng katulong para may kasama siya sa bahay. Ayaw siyang pauwiin ni Lennon at Cindy kung hindi siya mag-hire ng katulong. Mahirap na daw, baka maulit ang nangyari sa kanya na tinakbo pa niyang sarili sa ospital. Mabuti na daw yung may kasama siya. Sa bagay, okay na din yun at least kahit papano ay may makakausap naman siya sa bahay niya. Kahit papano, hindi na siya masyadong iniisip ang nobyo. Itinuon niyang atensyon at oras sa pagdedesign ng mga jewelry. Nagpagawa siya ng sarili niyang production office sa bahay niya para hindi na siya pabalik-balik ng Hong Kong. Mataas na din kasi ang demand ng shop nila sa market. Madami na nakakakilala sa bling, kaya todo kayod siya sa pag-design, doon siya nakatoka. Sa Leno naman kasi ang nakatoka sa advertising at marketing. Kung tutuusin ay magandang partnership nila ni Lennon. Sa ilang buwan lang ay meron na silang 5 branches ng bling sa buong Pilipinas. Balak ding mag-franchise ni Almaro at Angela ng bling sa Cebu. Gusto na magjowa na meron silang negosyo partners para kung sakaling mag-settle down ng mga ito ay stable ng negosyo na pinasok nila. Advantage naman yon sa part nila ni Lennon. Mas gusto nilang kaibigan ng magiging franchisee nila dahil siguradong hindi sisirain ang pangalan ng company. Kung magkataon na ito ang magiging first branch nila sa Cebu at magiging first franchise na din. Kaya eto, todo kayod siya ngayon sa pagde-design ng mga jewelries. Madami-dami pa ang kailangan niyang gawin. Pero hindi niya dapat yon madaliin. Ayaw niyang masira ang pangalan nila. Dahil lang sa pabara-barang paggawa niya, kaya dapat clear ang mind niya at nakafocus lang siya sa pagde-design.
Ma'am Jesusa, alauna na po. Hindi ka po ba manananghalian? Tanong ng kasambahay niya. Nagulat siya sa pagsulpot nito sa likuran niya. Ilang beses na niyang sinabi dito na huwag siyang gugulatin. Lalo na kapag nagtatrabaho siya. Nene, hindi ba sabi ko huwag mo kong gugulatin kapag nagtatrabaho ako? Naiinis na sambit niya. Pasensya na ma'am, kanina pa kasi kita sinasabihan. Lumamig na po yung pagkain. Paliwanag nito sa kanya. Sige na nga, mataray na sabi niya pero alam nito na hindi naman talaga siya mataray. Ayaw niya lang na inistorbo siya habang nagtatrabaho. Initin mo ulit, susunod na ako sa kusina, utos niya. Umalis na ito sa kadamiretso ng kusina. Niligpit niya na munang mga kalat bago sumunod kay Nene. Pagdating niya ay nakainit na ulit ang pagkain na nakahanda sa lamesa. Kumain ka na ma'am, sambit nito sa kanya. Ikaw kumain na? Hindi pa nga eh, kaya nga minamadali na nga kita. Dahil gutom na ako. Mamaya na ako kakain pagkatapos mo. Umupo ka na dyan, sabay na tayong kumain. Next time, huwag mo na akong hintayin. Kumain ka na kung gusto mo. Hindi kasi ako kumakain sa tamang oras. Naku ma'am, dapat kumain ka lagi. Napansin ko parang namumutla ka lagi. Baka kulang ka na sa pahinga. Siguro nga, ewan ko ba. Lately nga sumasakit ang ulo ko't naduduwal ako. Ma'am, hindi kaya ano nene? Ah, wala ma'am. Wala ka palang boyfriend kaya imposibleng buntis ka. Simpleng sagot nito, saka tinuon ulit ang atensyon sa pagkain. Pero hindi nito alam ang epekto sa kanya. Parang tinakloban siya ng langit sa sinabi ni Nene. Hindi kaya buntis talaga siya? Bakit ne? Ano ba ang symptoms ng buntis? May isang anak na si Nene sa pagkadalaga, kaya alam na nito ang nararamdaman ng isang buntis. Yung laging nahihilo tapos nasusuka sa umaga, paliwanag ni Nene. Bigla siyang kinabahan, yun ngang nararamdaman niya lately. Hindi kaya buntis siya? Nasapo niya ang ulo. Paano na kung buntis nga siya? Wala na si Patrick. Iniwan na siya. Ma'am, ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka ulit namuti dyan? Masakit bang ulo mo? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Ne, pwede mo ba akong samahan sa doktor mamaya? Bakit? Anong masakit sa'yo? Gusto ko lang malaman kung buntis ako. Paano ka mabubuntis wala kang ang nobyo, hindi ba? Parang gusto pa ata siyang pagtawanan nito. Bago ka pa dumating, may boyfriend ako. Hindi ko lang naikwento sa'yo dahil ayaw ko na siyang maalala. Humihikbing kwento niya. Ay, ganun ba? Sorry ha, kung gusto mo bibilhan kita ng pregnancy test. Tingnan na muna natin doon bago tayo magpa-check up sa doktor. Tumango lang siya. Wala siyang alam sa mga ganoon dahil first time niya. Mabuti na lang at nandun si Nene para tulungan siya. Pagkatapos nilang kumain ay umalis na si Nene para bumili ng pregnancy test. Palakad-lakad siya sa sala habang naghihintay kay Nene. Hindi siya mapakali. Maya-maya ay dumating na si Nene. Ma'am Jesusa, eto na. Ihi ka na tapos ilagay mo dito sa butas ng pregnancy test. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya lang ang supot at pumunta ng CR. Sumunod si Nene sa kanya. Pagpasok ng banyo ay naiwan si Nene sa labas. Hinintay siya doon. Kinakabahan siya habang umiihi. Pagkatapos niyang maglagay ng 2 patak ng ihi, ang piti ay lumabas na siya. Sabay nilang hinintay ni Nene ang resulta sa labas. Tila hindi siya makahinga. Una ay 10 guhit ang lumabas. Hanggang sa dahan-dahan niyang naaaninag ang pangalawang pulang guhit. Hala ma'am, buntis ka nga! Biglang sambit ni Nene saka siya nawalan ng malay. Muling nagising si Jesusa na puti na naman ang paligid. Naalimpungatan siya sa ingay ng mga tao sa loob ng kwartong iyon. Inalala niyang nangyari sa kanya. Bigla siyang nawala ng malay. Nang sabihin ni Nene na buntis siya. Kinapa ni Jesus ang tiyan niya. Naluha siya. May baby na sa loob ng tiyan niya. Nilibot niyang mata sa loob ng kwartong iyon. Nandun ang mga kaibigan niya. Si Nene at ang papa niya. Pa,
Pagkatawag niya dito, nagulat ang lahat. Hindi na malaya ng mga to nagising na siya. Anak, gising ka na. Sambit ng papa niya na makalapit na sa kanya. Hindi niya alam kung bakit umuwi ito. Ang sabi nito sa kanya ay matatagalan pang pag-uwi nito dahil sa may problemang negosyo nito sa China. Pa, bakit nandito ka? Lennon called me anak. Sabi niya buntis ka daw. Kaya ako umuwi to check on you. Tuwang-tuwa ako. Sa wakas ay magkakaupo na ako. Masayang wika nito sa kanya. Talagang nakita niya sa mga mata nitong pagkagalak. Ito ang pinakahinihintay ng papa niya. Nasaan nga pala si Patrick? Nagtatakang tanong ng papa niya. Nagulat siya sa tanong ng ama. Hindi pa ba sinabi ng mga kaibigan niya ang nangyari sa kanila ni Patrick? Baka natatakot ang mga to sa papa niya. Sinulipan niya na munang mga kaibigan bago ibinaling ang atensyon sa ama. Mataimtim din na nakatingin ng mga kaibigan niya. Tila naghihintay ito ng magiging reaksyon ng papa niya kapag sinabi niyang totoo. He left me pa. Humihikbing sumbong niya. What? Paano nangyari yun? Hindi ba masaya naman kayo nung iniwan ko kayo sa bahay? Muli niyang tiningnan ng mga kaibigan. Nakakatakot kasi siyang ikwento ang dahilan ng pag-alis ni Patrick. Nanghihingi sana siya ng saklolo sa mga kaibigan, pero umiwas ang mga to ng tingin sa kanya. Walang gustong sumagot sa tanong ng papa niya. Why did he left, anak? Huwag mo sabihing ginamit at niloko ka lang niya dahil alam mo nang pwede kong gawin sa kanya. May diin ang pagkakasabi ng papa niya. Alam niyang nagtitimpi na ito ng galit. He got jealous dahil narinig niyang nag-usap kami ni Christine. You did what? Why did you do that? Bakit ka pa nakikipag-usap sa Christine na yon? Galit na ang papa niya. Once lang yun pa. I just feel like I need to talk to Christine. At sabihin sa kanya na pinapatawad ko na siya. Dahil kung hindi niya ako iniwan ay hindi ko mahanap si Patrick sa buhay ko. Tumahimik naman ang papa niya nang marinig ang paliwanag niya. Pero Patrick didn't listen to me. Ang akala niya niloloko ko siya. Kaya siya umalis. Malungkot na kwento niya sa ama. Anong plano mo anak? Gusto mo ipahanap ko siya? Wag na pa. Huwag ka nang sumali sa relasyon ko. Lalo lang gumugulo. Hayaan mo siya. Kung talagang mahal niya ako at gusto niyang bumalik na nandito lang kami ng anak niya. Sige anak, this time, hahayaan kita sa desisyon mo. Basta isipin mo lang palagi na nandito lang si papa palagi for you. Thank you at magkakaapo na ako. Ang pinagbubuntis mo na lang ang asikasuhin mo. Ako nang bahala sa lahat. Opo pa, salamat. Diyan ka na muna iha, kakausapin ko lang ang doktor mo. Paalam ng papa niya saka lumabas ng kwarto. Pagkalabas nito ay saka naman nagsilapitan ang mga kaibigan niya. Jesusa, ano sabi ng papa mo? Nagalit ba siya kay Patrick? Tanong ni Lennon. Bakit kasi tinawagan niyo pa na pauwiin dito? Saka bakit kasi hindi niyo pa sinabi sa kanya habang tulog ako? Na nawawala si Patrick? Galit na sabi niya sa mga kaibigan. Tapos ano, kami ang pagagalitan? Hindi ba dapat ikaw ang magsabi? Wika naman ni Almaro. Natahimik siya. Pati mga kaibigan niya ay takot sa papa niya. Sa bagay parang hindi naman nagalit ang papa niya dahil buntis siya. At magkakaupo na ito. Yun na lang ang pinagpapasalamat niya. Congrats sis, magiging mommy ka na. Pag-iiba ni Angela ng usapan. Thanks sis, ikaw nang susunod ha. Para parehas tayo ni na Cindy. Tatawa-tawa lang siya pero masakit ang puso niya. Magkakaanak na siya nang wala ang ama ng anak niya sa tabi niya. Ewan ko ba dito sa jowa ko? Lagi naman akong tinitira pero parang mahina ata. Kantsaw ni Angela kay Almaro. Bakit sweetheart? Gusto mo na rin ba na maging mommy? Sambit naman ni Almaro habang yakap ang nobya. Siyempre naman, para hindi ako maiinggit sa mga sis ko na magkaka-baby na. Sige sweetheart, your wish is my command. Humanda ka mami at baka ma-hospital ka din kapag tinira kita mamaya.
Napangiwi si Jesusa, naalala niyang word na tira. Yun din kasi ang gamit ni Patrick sa kanya. Sige ba, basta wag lang ako maospital. Nakakahiya kaya yun. Yung sasabihin ng doktor sa'yo na naospital ka dahil nasobrahan ka ng sex? Sabat ni Angela. So, nakakahiya ako, ganon? Tilapi ko na sambit niya. Joke lang sis, pero tingnan mo naman, magkaka-baby ka na. Oo nga, pero wala namang daddy. Don't be sad, makakasamahin siya baby mo. Babalik din yun si Patrick sis. Wika naman ni Cindy. Hindi na din ako umaasa, baka masaktan lang ako. Nandito naman kami sis, hindi ka namin pababayaan. Saka hindi ka papabayaan ng papa mo. Matagal niya nang hinihintay na magkaapo eh. Si Angela naman na nagsalita. Nagpaalam lang sandali si Mike para kausapin ang doktor ng anak niyang si Jesusa na nasa ospital ngayon. Alibay niya lang yon. Hindi niya talaga kakausapin ng doktor. Kinuha niyang cellphone at nagdial ng number. Hello, may ipapahanap akong tao. Kailangan ko ng update sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nilang mag-usap sa telepono ay binalik na niya ito sa bulsa. Ipapahanap niya si Patrick. Hindi pwedeng iwan na lang nitong anak niya ng ganun-ganun lang. Hindi niya pinalaki ang anak para lang buntisin at saktan ng isang lalaki. Oo nga't gusto niya na mag-apo, pero mas gusto niya din naman na kompletong pamilya na magiging apo niya. Ayaw niyang magiging disgrasyadang anak niya. Ano na lang ang sasabihin ng mga kumpadre niya. Magbabayad ang Patrick na yon. Ang akala pa naman niya ay maayos tong lalaki. Humanda siya. Tahimik lang si Lennon habang patuloy na nag-uusap ang mga kaibigan niya sa Jesusa sa hospital room na yon. Kanina pa niya pinagmamasdan si Tito Mike. Alam niyang nasa isip nito. Kilala niya na to. Masayahin tong tao pero kapag inagrabyado ito, ay hindi rin to papatalo. Lalong-lalo na kapag sinakta ng nag-iisang anak nito na si Jesusa. Hindi man niya alam kung anong rason ni Patrick ay kailangan pa rin niya itong protektahan. Kaibigan niya si Patrick at sinalba nitong mag-ina niya mula kay Monica noon. Kaya ganun din ang gagawin niya sa kaibigan. Kaibigan niya din naman si Jesusa pero hindi ba pwedeng idaan na lang sa maayos ang lahat? Kailangan niyang unahan si Tito Mike. Alam niyang ipapahanap nito si Patrick. Kailangan niyang maunahan ang papa ni Jesusa para maprotektahan to sa kamay ng papa ni Jesusa. Pero ayaw niyang kalabanin si Tito Mike. Malaki ang connections nito sa mga sindikato sa Chinese world. Siguradong may masama itong gagawin sa kaibigan niya. Labas na muna ako ha. Bibili lang ako ng kape. Anong order niyo? Paalam niya sa mga kaibigan at asawa. Bakit hindi ka na lang mag-order sa app? Ipa-deliver mo na lang dito sa ospital. Sambit ni Cindy. It's okay, wifey. Mas mabilis kapag ako mismong bibili kasi. Katwiran niya. Kailangan niya na munang makapag-isa. Tatawagan niyang Kuya Kevin niya. Magpapatulong siya. Okay, sige. Caramel macchiato sa akin. Wika ni Cindy. Sa amin ganun na lang din. Sambit naman ni Almaro at Angela. Tumangul lang siya at lumabas na. Pagkalabas niya ng kwarto ay tinawagan kaagad ang kuya niya. What? Galit na sagot nito. Lagi na lang ganitong sagot ng kuya niya kapag tumatawag siya. Tinuturing pa rin kasi siya nitong bata. Kuya, I need your help. Ano na naman ang nagawa mong kalokohan, Lennon? Wala akong ginagawang kalokohan, kuya. Hindi ko nasabi sa'yo na umalis si Patrick hindi na nagpakita sa amin. At kay Jesusa for almost a month. Ngayon, nalaman namin na buntis si Jesusa. And the bad thing is, nandito si Tito Mike. Ngayon niya lang din nalaman na hindi nagpapakita si Patrick. Tahimik lang si Kevin sa kabilang linya. Mataimtim na nakikinig to sa kanya. I know Tito Mike, kuya. May planong gagawin yun kay Patrick dahil nasaktan si Jesusa. What are you planning to do? Gusto ko sanang unahan si Tito Mike na mahanap si Patrick. Kahit ganun si Patrick, kaibigan pa rin namin yun. Maybe he has reason kaya umalis siya nang walang paalam. He saved Cindy and my baby's life. Kailangan ko rin siyang tulungan ngayong siya naman ang nangangailangan ng tulong. Sige, umuwi ka sa bahay mamaya. Pag-usapan natin yan ni Fred. Kayang-kaya ni Fred yan? Sambit ng kuya niya. Napangiti siya sa sinabi ng kuya niya.
Kahit kailan talaga ay maasahan ito, lagi itong handang tulungan siya. Nagpaalam na siya sa kuya niya sa dumiretso ng coffee shop. Muntik niya nang makalimutan ang paalam niya na bibili lang ng kape kaya lalabas siya. Nang makabalik na siya ng kwarto ni Jesusa ay nakasimangot na ang lahat, nakaabang sa pagdating niya. Sabi mo ikaw ang bibili para mabilis, ang tagal mo kaya? Reklamo ni Cindy sa kanya. Dala-dala niya ng kape ng mga kaibigan. 6 ang binili niyang kape. Sinama niya din si Nene na kasambahay ni Jesusa. Mabuti na lang talaga at pinilit nila si Jesusa na kumuha ng kasama sa bahay bago payagang umuwi at doon na tumira sa bahay nito. Pinsan si Nene ng kasambahay din ni na Cindy kaya may tiwala din sila dito. Sorry wifey, bumili din kasi ako ng donut para may kapares ang kape. Sambit niya habang naglalakad palapit sa mga ito. Lumapad naman ang ngiti ng mga kaibigan niya. Wifey, magpapaalam lang ako. Doon na muna ako matutulog sa bahay ni Kuya Kevin. Mamaya ha. May importante lang kaming pag-uusapan. Paalam niya sa asawa. Gaano ka-importante ba yan na kailangan doon ka pa matutulog? Pwede namang umuwi ka ng bahay pagkatapos niyong mag-usap. Sagot naman ng asawa niyang si Cindy. Sige na, minsan lang naman eh. Namiss ko na kasing matulog doon. Paglalambing niya. Ah, ganon. Namiss mo ba na maging single? Sige, single ka for 1 month. Doon ka matulog ng 1 month. Huwag kang uuwi sa bahay ha. Nagtatampong wika ni Cindy. Nakabusangot ng mukha nito ang mga kaibigan nila at nakatingin ay nakikinig lang sa kanila habang nagkakape. Niyakap niya patalikod ang asawa at hinimas ang maumbok na nitong tiyan. Ikaw naman. Kaya mo ba yon? Nawala ko for 1 month? Nawala kang dilig for 1 month. Nakangising sabit niya dito. Namula naman si Cindy sa sinabi niya. Tumingin na muna to sa mga kaibigan nila. Nakangisi na din ang mga to sa narinig. Nagpipigil ang mga to ng tawa. Sige na nga. 1 night lang ha. Uuwi ka kagad sa bahay. Ayun, pumayag din. Natakot din na hindi madiligan eh. Kantsaw ni Almaro sa kanya. Tumahimik ka best friend. Hindi ka kasali sa usapan namin. Saway ni Cindy kay Almaro. Eh di dapat, dun kayo nag-usap sa CR. Alam niyo namang nandito kami eh. Pangaasar lalo nito kay Cindy. Sumimangot na lang si Cindy. Wala siyang panalo sa kapilyuhan ni Almaro. Ikaw sweetheart, ready ka na ba mamaya? Ready mo ng katawan mo at lalamutakin ko yan. Gusto mo palang mabuntis ha? Baling naman ni Almaro kay Angela. I'm all yours sweetheart. Malanding sagot naman ni Angela sa nobyo. By the way, Susa, baka may natira pa si Tito Mike ng tina pinainom sa inyo ni Patrick. Yung pampalibog, pwede ba akong manghingi nun? Tignan ko lang kung hanggang ilang araw ang itatagal nun. Wika ni Almaro. Itanong mo kay Papa, bakit sa akin mo tinatanong? Nang dahil doon napahamak ako. Na-ospital pa ako. Nakakahiya. Sambit naman ni Jesusa. Na-ospital dahil nasobrahan ng pakikipagtalik. Kantsaw ni Lennon. Huwag mo nang ipaalala. Kinakalimutan ko na nga eh. Ngayon isang masamang panaginip na lang yun. Kasama na doon si Patrick. Biglang natahimik naman ang lahat nang marinig ang pangalan ng kaibigan nila. Don't worry, Jesusa. Babalik si Patrick. I will promise you that. Wika ni Lennon sa kaibigan. Ayaw niya din na malungkot ito, lalo na't magkakababy na din ito. Sana nga lang hindi siya maunahan ni Tito Mike sa paghahanap kay Patrick at baka may gagawin itong masama sa kaibigan nila.